Ininspeksyon ni Quezon City Mayor Joy Belmonte nitong Sabado, August 23 ang ilang flood control projects sa lungsod. Kabilang ditong retaining walls sa Commonwealth Creek sa Distrito 2 na ayon sa mga residente ay nagdulot ng pagbaha sa kanilang lugar dahil sa pagsikip ng daluyan ng tubig. Bukod pa riyan, pinuntahan din ni Belmonte Holy Spirit National High School matapos mapag-alamang itinayo palang eskwelahan noong 2017 sa dating creek area. Samantala, pinuntahan din ng alkaldeng flood control project ng DPWH sa Barangay Mariblo at Talayan. Una nang umapela ang QCLGU na palitan ng proyekto ng detention basins dahil hindi ito tugma sa Quezon City Drainage Master Plan at wala ring kaukulang permit. Sa kabila nito, nagkasundo na ang QC at DPWH na baguhin ang disenyo at implementasyon ng proyekto. Suportado rin ng Quezon City Government ang direktiba ni Marcos Jr. na dapat kumuha muna ng permit mula sa LGU ang mga national agencies bago magsagawa ng infrastructure projects. Ito'y upang matiyak ang tamang koordinasyon at maiwasan ang abala sa mga residente. Sa isang pahayag, ibinulgar ni Senadora Amy Marcos na hindi lang flood control projects umano ang bulok sa DPWH, kundi may mas malalaking anomalya pa sa supply contracts. Bulok talaga yung sistema ni Bonjing. Bulok talaga yung sistema ang ginagawa. Hindi lamang yung flood control, mas malala pa nga yung iba eh. Yung supply contracts para dyan sa road, yung mga road barrier, yung mga cat's eyes, yung dating mga netting, yung mga solar, street light. Mas malala pa nga yung mga contracts dyan. Git ng Senadora, kahit paano ay may nakikitang output sa flood control projects pero mas malala ang mga kontrata na anyay kalokohan at kontrolado ng mga politiko. Siyempre naman, pinapakialaman ng todo-todo ng mga politiko. Talaga naman ang sistema ay bulok at si Bonjing. Maraming pananagutan. Dagdag pa ni Marcos, maayos ang National Expenditure Program o NEP na galing Malacanang at DPWH. Pero biglang nagbabago kapag dumaan na sa deliberasyon. Pag yung GAA na yan, naging GAB na, masisindak na lang kami dito sa Senado. Yung mga flagship project ng Presidente, tanggal na, ilalagay sa unprogrammed na alatsamba. Samantalang, yung mga kalokohan na per district, ayan, libo-libo, bilyon-bilyon, umaabot ng trilyon-trilyon. Doon kami nagugulat eh. At bagamat walang pinangalanan, tila malinaw ang tinutumbok ng Senadora. Wala namang sinasabi, ikaw nagsabi nun. So may hands. Maraming Bonjing doon. Samtakan ng daming baby Bonjing. Pag sinita mo, nag-iiyakan. Para kay Senator Amy Marcos, hindi matatapos ang bulok na sistema hanggat hawak ng politika ang proseso ng budget. At ang mas nakababahalaan niya, mas marami pang kalokohan bukod sa flood control projects. For the information of the body, inikot at siniyasat din po namin ang ilang mga proyekto sa Kabikulan, Davao Peninsula, Western Visayas at Central Mindanao. Kasalukuyang ginagawa pa ang validation ng aming findings para sa mga susunod na investigasyon. Hindi pa tapos ang expose ni Senator Ping Lacson kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. Ito nakaraang linggo, sumentro ang kanyang privilege speech sa mga anomalya sa flood control sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Sa round 2 ng kanyang expose, Visayas at Mindanao naman ang bibigyang diin. Batay sa datos ng sumbong sa Pangulo website, mahigit sa 1,500 flood control projects ang naipatayo sa Mindanao na may kabuuang halaga na 93.2 billion. Katumbas ito ng 15% ng lahat ng flood control projects sa buong bansa. Sinimula ng mga proyektong ito mula Oktubre 2018 hanggang Marso ng 2025. Pinakamaraming proyekto ang naitala sa Misamis Oriental na may 131. Sinundan ng Davao del Sur na may 168 at Bukidnon na may 110. Pinakamababa naman sa Sulu na mayroon lamang 3, habang ang Basilan, Lanao del Sur at Maguindanao del Norte, maging ang Dinagat Islands ay pawang mas mababa sa 20. Kung si dating anti-corruption czar Greco Belica ang tatanungin, dapat raw agad na magsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal na sangkot sa anomalya. Ang isang aking proposal, mag-conduct na ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng DPWH at mga congressman na involved sa controversial flood control projects. Ang dating tanggapan ni Belica na Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, isa sa mga unang binuwag ng Marcos Jr. government sa ilalim ng Executive Order No. 1. Layunin sana ng komisyon na magsiyasat sa mga presidential appointee at iba pang opisyal ng gobyerno na sangkot sa umunoy katiwalian, kabilang na ang pagsasagawa ng lifestyle check at pag-endorso ng kaso sa Ombudsman at DOJ.
pasubpinan nila lang Congressman Salen tsaka DPWH Salen para makikita na natin kung gaano ba talaga ang in-increase ng yaman or dinikrease ng yaman ng bawat isa. Sa kabuuan, ang PACC ang nagsilbing espesyal na mekanismo ni former President Duterte laban sa korupsyon. Ngunit hindi itong nagtagal matapos ang kanyang termino. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Public Works Secretary Manny Bonoan sa mungkahing lifestyle check. Bukas naman ng SMNN News sa magiging panig ng opisyal. Pinakita lang natin. Kinumpirma ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na naisumite na niya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang listahan ng mga maanumalyang proyekto. Partikular na tinukoy ni Magalong ang listahan na may kinalaman sa flood control project sa Baguio at Benguet. Pinakita lang natin sa kanya na, sir, ito yung presyo niya ito para at least malaman niya na ganun pala katindi itong mga project. Ito yung nasa detail sa ano ba yan? Bill of quantities, pero ito naman sa market survey. Kabilang din sa laman ay pinadalang listahan kay PBBM ang pangalan ng mga kontraktor at maging ang mga kasabwat na politiko. Dagdag pa ng alkalde, nagalit umano ang Pangulo matapos itong ilahad ang nasa listahan. Bukod pa riyan, may nakatakda pang isumite na dokumento si Magalong kay Marcos Jr. Sa kasulukuyan, patuloy siyang nakakatanggap ng mga dokumento na naglalaman ng mga detalye ng mga maanumalyang proyekto mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi pa namin na-submit lahat. Meron pa kaming, kasi kung alam nyo, snapshot lang yun eh. Marami pa kami isasubmit sa kanya. Sa iba-ibang lugar. Kasi kailangan i-consolidate po para mas madali siyang ma-appreciate. Kasi kung hindi, kalat-kalat kasi dumating sa amin yan. So kailangan mo ayusin, kailangan in such a way na siya, kumbaga orderly siya, organized siya, para madali siya maintindihan. Nilinaw pa nito, matagal na anya siyang nakatanggap ng mga dokumento. Hinihintay na lamang ni Magalong na magtalaga si Marcos Jr. ng mga iimbestiga rito at handa itong ibigay ng alkalde. Pero kung siya ang tatanungin, matinding korupsyon ang ginawa sa pamamagitan ng sabing proyekto. Well orchestrated. It's very systematic. It's basically an organized crime. It's syndicated. Sa ngayon, wala naman anya siyang natatanggap na banta sa buhay matapos isiwalat ang anomalya sa flood control projects. Pero na lamang sa hamon sa kanya ng mga kongresista na humarap sa pagdinig. Hintay ko na nga lang yung mga notice nila, kaya nga ako nagtataka. Ang dami na nga nilang hamon sa akin. Pero nasaan po yung notice ninyo?